Naalala ko nung ako ay nagtatrabaho sa isang call center sa Ortigas. Nakatira kami sa Pasay. Diyos ko po, ang pasok ko po ay alas 8 ng gabi. Pero umaalis na ako ng alas 6 dahil sobrang traffic. At kahit mag-MRT ka pa, yung pila ay sobrang haba. Grueling. Yung experience na yun, ang sinabi ko sa sarili ko na, nako, ilang taon lang ako dito. Hindi dahil sa hindi ko gusto yung trabaho, pero yung pagod mo, 'di ba, sa pag-commute pa lang sa napakalapit na lugar, aabutin ka ng mahigit isang oras sa biyahe. Sa case ko, ayoko talaga nung ako'y nagmamadali, nalilate. Okay? So talagang alas 6 tayo umaalis, pero ang pasok ko ay alas 8 ng gabi. Ganun po katindi ang traffic. Ito ba yung nabago na? Sabi ni Mark Villar, at yun nga, ang pangako ni Digong, yun daw ay mababago, nabago. May nangyari ba doon sa kanilang mga propaganda? May nangyari ba doon sa mga pangako na doon si Digong? May nangyari ba doon sa mga pagyayabang ni Mark Villar na kuno ay wala ng traffic sa Metro Manila, particularly sa EDSA? Naku po, ay dumaan kayo sa EDSA. Lalo na po ngayon. Pasalamat ako at naandito na ako sa probinsya. Pero totoo lalo pong lumalala ang traffic. Okay, ang punto ko dito, ang gagaling magsalita na kuno ay may ginagawa, na kuno ay in 2 to 3 years, months nga ang sinabi ata na itong si Mark Villar, ay magiging 5 minutes na lang from Quezon City to Makati. Grabe yan po ang naging kayabangan nyo. Pinaniwala nyo ang mga uto-uto nating kababayan. At may mga naniwala naman, for God's sake. So balikan natin. Eto pa rin ngayon or lumala lalo ang sitwasyon ng traffic sa Metro Manila, lalo na po sa EDSA. Metro Manila clinches the top spot of having the worst traffic among 387 metro areas in the world in 2023 based on the recent data from the TomTom Traffic Index. At yun, syempre ang mangyayari niyan ay aalma sino? Ito po, umaalma itong MMDA, umaalma syempre itong acting chairman ng MMDA, na kuno ay hindi naman yan totoo. Ano hindi totoo? Ano yun? Nagsisinungaling yung study, yung survey na yon. Tapos pag umangat lang ng dalawa, ibibitan nyo agad, for God's sake naman. Tanggapin nyo na po. Siguro ang unang step para tayo ay or ma-resolve yung issue na yan. Tanggapin nyo na totoo na number one, worst pagdating sa traffic ang Metro Manila. Tanggapin nyo muna. Yun yung una dapat na nagagawin. Pag tinanggap nyo yan at alam nyo sa sariling totoo yan, siguro from there, unti-unting mariresolve, makakaisip kayo ng matinong solusyon dito sa traffic nga sa Metro Manila. Ang matindi kasi ang nangyayari, hindi nyo tanggap pag may mga ganitong survey, pag may mga ganitong findings, pag may mga ganitong rankings na lumalabas. Tanggapin nyo. From there, tignan nyo. Maranasan nyo rin sana. Diba? Galit. Maranasan nyo rin sana yung nararanasan ng mga kababayan natin. Ito namang mga utu-utu nating kababayan, hindi naman lahat, naniwala nga kay Digong at kay Mark Villar na masosolve ang traffic, lalo na po sa EDSA. Ito, pumalag daw itong MMDA acting chairman. We want to know the methodology employed. If there is an actual count and when did they conduct the study? Nako, yan kasi ipinapakita lang netong statement na ito na itong acting chairman na hindi mo alam at hindi mo na-experience itong ganito katinding traffic. Yan, nasa pwesto kayo. Ang mga problema na isosolve nyo sana ay mga bagay na hindi nyo pala alam, na wala kayong idea. No wonder, wala po kayong solusyon or matino ring solusyon. Ganun po ang nangyayari.
Okay. At talagang inakusahan nyo pa na itong study na ito ay posibleng walang walang magandang or hindi pinag-aralan ng mabuti or hindi tama itong study na ito. Inakusahan nyo pa po na hindi tama itong study ng isang agency na ito. Mantakin nyo ilang countries ba yon or ilang metro cities or metro areas ba yon? Napakarami. Pero uulitin ko nga na tayo po ang Colelat, ang Metro Manila. 387 metro areas. O, tingnan nyo naman. Diba? Grabe. Diyos ko po. Oo, ulitin ko Kayo dyan sa MMDA, unang step, alamin nyo, tanggapin nyo sa sarili na talagang worst, na talagang kolelat. Doon kayo magsimula at tignang mabuti at unti-unting iangat. Pero pag umangat ng dalawa, huwag agad magyabang dahil babagsak ulit. Good luck.